Good morning po sa inyo mga kapatid. Si Johnny Dubagar uli, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon na itong BBM impeachment na kung saan kanina nga ho ay nagkaroon ng hearing sa Committee on Justice at yan botong 46-11. Isa yung nag-abstain, isa yung kumontra para doon sa ito ba ay sufficient informed? Sufficiente ba yung anyo, yung pagkakagawa nito? Pero ang mas matindi nito bukas is yung kung sufficient in substance ba talaga, no? Kasi kailangan sa isang impeachment complaint yung kalakip nito ng mga ebidensya, diyan na yan titignan eh. Ha? Makukumbinsi ba yung lahat ng mga miyembro ng committee na lahat sila may kopya, yung parang libro talaga, makukumbinsi ba sila na ideklara na yan ay supisyente? Di ba? Yung mga ebidensyang isinabmit. Alam nyo, ang tansya ko nga nito, hindi talaga po ito yung tunay na impeachment eh. Yung Makabayan Block, nagsampa yon, parang ano lang yon, parang tawag dyan, magbigay daan para maprotektahan si PBBM for another 1 year. Sobrang hilaw ng kanilang mga aligasyon laban sa kanya. Sobrang broad, dapat specific 'yan pag nag-aakusa. Napaka broad masyado talaga. Sabi nga ni Attorney Falsis nung binasa niya, pinakawalang kwenta yung sa mga DDS kaya nga inatras na, hindi na tinuloy. Diba? Pang lang yun, pang press con purposes, baka sakali, and then testing nila kung may epekto, diba? One time, big time rally, motorcade na nilangaw. So, tapos yung sa Makabayan Block or sa Kamatayan Block, medyo mas maganda naman daw, pero hindi naman supisyente yung laman. Diba? Parang isinabmit lang yan, final yan, intended lang para ma-trigger, merong mai-refer ang office of the speaker, may mailagay sa order of business, and then in 3 days ma-refer na sa Justice Committee. Pero hindi talaga yun ang intensyon na pababain ng Pangulo. And take note ha, ayaw din naman ng Kamatayan Block eh, na si Sara yung papalit kay PBBM. Now, ano ba yung inaabangan ko rito? Ang talagang inaabangan ko po rito bukas, etong impeachment complaint, no, na isinampa kay PBBM. Kay laban kay Vice President Sara Duterte. Yung pinag-usapan natin sa isang content kanina. Yan po yung talagang real, yung real impeachment complaint na talagang inaabangan ng mga mambabatas diyan sa Kamara. Ano lang to, drama lang itong sarswela. Yan. Tama ka, sarswela lang yan. Hindi nyo ba napansin sa mga facial expression nila, 'di ba, yung mga bodily gestures nila? Na halatang parang drama. Hindi, kapansin-pansin rin kasi, right after na mag-file at tanggapin yung kanilang impeachment complaint, there was a meeting na pinapicturan pa nila sa media. Ka-meeting nila si Speaker Boji D ng mga taga-Kamatayan Block. Di ba? And then, kasunod nun, confirmation na magsasampa rin sila ng impeachment complaint laban kay Sara. Yun po yung totoong bakbakan ng laban dyan ng impeachment dyan po sa Kamara. Kasi itong Kamatayan Block, wala na silang magagawa. Lahat ng, sabi nga ni Trillanes sa kanila, nalala ko nun, nakakwentuhan namin. Sabi niya, excuse me, sabi niya sa kanila, well, panalo na nga kayo. Sa mga dilawan, sabi niya, panalo na nga kayo. Nasa inyo na lahat. Nakuha nyo. Meron kayong Martial Law Museum, pinapagawa. Hindi hinaharang ni Marcos. Yung mga human rights victims, mga martial law victims, may compensation.
Yung mga hinihingi ninyo noon na huwag pakialaman ang kaso ni De Lima, huwag harangin yung pag-atras ng testimonya ng mga testigong pinatayo laban sa kanya. So, hiniling nila na utusan ni PBBM ang DOJ na huwag nang harangin, huwag gayahin yung ginawa ni Digong. Di ba? Para evidence-based talaga. Pakagalaw ng maayos ang kaso. Oh, sabi niya, binigay sa inyo ni BBM. Wala na kayong hihingin eh. Lahat. Di ba? O yung kagustuhan nila na gustong-gusto ko rin yung anti-political dynasty bill. Oh, naka-ledak pa ng pangulo, naka-priority pa. 'Di ba? Kaya sabi ko napaka-adelantado naman ng mga 'yan kung i-impeach pa nila si PBBM tapos ang papalit nila si Sara. Malaking kalokohan. Makikita niyong sigla ng mga yan pagputok na ng dumating na sa Committee on Justice eto hong impeachment laban kay Sara. Pero tingin ko dyan ang may sense yung unang kasong isinampa. Dahil talagang solid yung mga ebidensya na ginamit nila dahil base ron sa mga hearing sa House of Representatives at saka doon sa mga submission ng COA. Diba? Yung paggamit ni Sara ng confi funds, itong confi funds ng DepEd, pati yung mga computer issues, 'di ba? Mga supply ng mga purchases. Tsaka yung yung public admittance niya na meron na siyang kinontratang assassin para itumba si PBBM, FL Liza at saka si Martin sakaling patayin daw siya. Ako, ang alam ko, yung iba, pagka nanganganib ang buhay nila, nag-hire sila ng tao na magpoprotekta sa kanila physically. Di ba? Pero ito, ibang klase. Sa bagay, meron siyang 400 halos na mga bodyguards. Di ba? Sa kanya, iba, meron siyang hinire na maghihiganti para sa kanya. Ang galing. Ay, nako po. Again, yan, hindi ako naniniwala na itong impeachment na ito kay PBBM will move furtherly. Malamang, dyan pa lang yan sa Committee on Justice. Pagdating doon sa kung ito ba ay sufficient in substance, malabo. Malabo yung laman. Diba? So, iyak na naman sila ngayon. Kasi isipin ninyo, nandiyan binabanggit yung kay Gotesa. Di ba? Lalo-lalo na, kung hilaw yung sa Makabayan Block, mas malala yung doon sa abogadong ni Itlog na Bakal. Mas malala yun. Yung 15 pages lang. Anong ebidensyang ilalatag doon? Di ba? Ay, nako. Alright? So, abangan po natin yan bukas ng 10:00 ng umaga kung ano yung magiging kahihinatnan. Meron din kay Sarah humihirit at may kasama na babae na nakabra lang at kalbo. Ba si Sarah doon, buhok niya doon para nanuntok ng sheriff? Oo. Matagal na yon yung nanuntok siya ng sheriff. Pero nagsisi siya ron nakonsensya raw siya ron kasi actually 2 years sabi niya. 2 years niyang dinibdib yung ginawa niyang pang-syombag doon sa sheriff. Kasi mayor siya noon, nakiusap siya na hintayin mo nang matapos yung pabahay na paglilipatan para sa mga informal settlers. Yung sheriff, makulit. Di ginulpi. Kawawa naman. Pero nagsorry siya doon sa sheriff. Ay, nako. Okay? So, iwan na natin yan. May mga comments.